Hollywood TV. Bakit pula? Wika niya nang makalapit siya rito. Magluto ka ng tsampurado. Gustong gusto yun ni Ralph, hindi ba? Opo. Umayo na lamang siya. Malay ba niya sa hilig kainin ng lalaking iyon bukod sa espesyal adobo umano ni Lola Tansy? Magluto ka ng tsampurado para pagdating niya mamaya ay makapagmerienda siya. Wala siyang ideya kung may balak si Ralph na umuwi ng maaga. Sabado ng araw na iyon, wala dapat itong pasok dahil hanggang Biyernes lang bukas ang main office ng kumpanya nito. Pero maliban niya sa mga balaki nito sa buhay. Ganun pa man, kailangan pa rin niyang magluto ng tsampurado. Maano naman, makakakain rin naman. Isang bahagi ng isip niya. Oo nga naman, malaki naman ang sahod niya, kaya kahit hindi kasali sa job description niya ang pagluluto, ay walang kaso sa kanya na patulan iyon. Ang masarap na halimuyak ng tsokolate ang sumalubong kay Ralph pag uwi niya. Something smelled good and he could almost guess what it was. Ganoong-ganoon ang amoy ng hangin sa bahay nila nung malakas pa si Lola Tansy at dumarating siya galing sa eskwelahan. Nakapagluto Lola niya? Imposible yata. Sinundan niya ang mabangong amoy at dinala siya noon sa kusina. He almost expected to see his grandmother standing over the stove. Pero hindi figura ng isang matanda ang tumambad sa paningin niya, kundi ng isang babaeng nasa kasibulan ng pagdadalaga. Nakataas ang buhok nito na naiipitan ng clamp. Nakatalikod dito sa kanya, kaya ang unang napansin niya ay ang makinis at maputing batok nito. Bigla siya nakaramdam ng pagnanais na dampian ng halik ang mga batok na iyon. Magnais ka na rin dapat na sampalin ang pisngi mo, aniya sa sarili. Nasaan si Lola? Tanong niya, may paghamon sa tinig niya. Bakit pagluluto ang inaatupag mo at hindi ang alaga mo? Nais niyang iparating sa kausap. Ay kabayong bungal, sigaw ni Bea na napatalon pa. Nasa akto pa naman nito nang titikman ang niluluto nito. Dahil nagulat ay tumalsik ang laman ng sandok. Napaso siguro ito dahil ilang maanghang na salita ang nanula sa mga labi nito bago ito bumaling sa kanya. He almost burst out laughing. Kung hindi lamang niya naisip sa huling sandali na baka maging mitsa ng pagliligo niya ng laman ng kasirola ang pagtawa niya, ay baka nga napahalakak na siya. Walang korte o hukom ang kokondena sa kanya ng sakali. Katawa-tawa naman kasi talaga ang itsura nito. Para itong nangungud sa tsokolate. Ang magkabilang pisngi nito ay may mga mansya niyon, pati ang uso nito. Hindi rin siguro ito kokondenahin ng korte kung bigla siya nitong susugurin ng itak. Mahal pa niya ang kanyang ulo at iba pang parte ng kanyang katawan, kaya agad niyang sinikil ang pagtawang nakaamba na sanang humagalpos sa kanyang lalamunan. Sorry, minabuti niyang humingin dispensa. Huwag mong alalahanin yon, muntik lang naman akong malapnos ang uso. Pati ang kalahati ng mukha ko dahil sa'yo. Walang problema. Hindi lang nag-uumapaw kundi bumabaha ng sarkasmo ang tinig nito. Sorry, hindi ko sinasadya, wika nito. Pero bakit ba kasi ikaw nagluluto? Hindi naman cook ang inaplayan mo Nasaan ang alago mo? Parang hindi ko alam na hindi nga cook ang posisyong inalok na sa akin. Ganti nito. Pero ang mismong alaga ko na naroon sa sala at panay ang tawa sa panonood ng lumang pelikula ni Dolphy at Panchito ang naggugumimit na nangungulit at nagbablackmail sa akin na magluto. True enough, he heard the sound of laughter. Mukhang aliw na aliw nga ng lola niya sa kung anumang pinapanood nito. Bakit ka niya pinilit magluto? Para daw may memeryendahin ka. Ano pa? At kinonsinti mo naman ang paglalakwat siya ng isip niya? Para kasing mas tamang hayaan ko na lang siya. Masyado siyang mapilit. Isa pa, kahit naman maipaintindi ko sa kanya na mali ang inaakala niya, mamaya-maya lang ay mawawala na naman iyon sa alaala niya. Mukhang determinado siyang isipin na ako si Rose at kahit anong paliwanag ko ay hindi yun magkakatagos-tagos sa kanyang diwa. What's so special about her relationship with that woman anyway?
There, she did it. Nagawa na ni Bea na usasain si Ralph. Halatang nagulat ito sa tanong niya. Hindi sa gusto kong makasagap ng chismis. I just need to know. Mabilis sa dugtong niya. Bakit? Inulit-ulit ko na sa'yo, hindi ba? Para maintindihan ko man lang kung bakit masyadong natanim sa isip ni Lola Tansy. Ang tungkol kay Rose, she must be fond of her for her to think I'm that woman. I already told you, Rose. Rose was good to her. Okay ang samahan nila. Ano pa bang dapat kong sabihin? Nasaan na siya ngayon? Nasa ibang bansa na. What happened? Bakit kayo naghiwalay? Nakaalpas na sa bibig niya ang katanungang iyon bago niya nawari na nag-aalalaboy abunda na siya. Hindi lang kami nagkasundo. That's all you need to know. I've moved on. She was moved on. Mukhang si Lola na nga lang ang hindi nakaka-move on. You were happy with her, weren't you? Kay Lola? Pinaikot niya ang kanyang mga mata. Siyempre kay Rose. Hindi agad sumagot ito. We were happy, yes. Maya-maya ay sagot nito. As happy as two people in love could get. Pero nagwakas din naman ang lahat, hindi ba? Tumangutang mo siya. Unti-unti nakakabuo ng isang teorya kung bakit parang nagkaroon ng fixation si Lola Tansy kay Rose. Could it be that it was not the woman she was fond of? Instead, the old woman could be thinking of her grandson's apparent happiness at the time he and Rose were together. Wala siyang malalim na kaalaman sa mga ganoong bagay. May psychology subject siya nang kinuha kasama sa pag-aaral niya ng caregiving, pero hindi sapat iyon para masabing dalubhasa siya. Ang kaya lamang niyang buuin ay ang mga teorya at haka-hakang may kaunting basehan sa napag-aaralan niya. Oh, andyan na palang asawa mo. Sabay silang napabaling ni Ralph sa nagsalita. Sabay rin silang napabuntong hininga. Here we go again. Ang tila ipapahawatig ng pagtatama ng kanilang mga paningin. Natitiyak ko na magugustuhan mo ang merienda. Anong matanda? Ipinagluto ka ng asawa mo ng paborito mo. Abay, madaling turuan yan. Ang bilis lang niyang natutuhan ng tamang timplang alam kong gustong gusto mo. Pagbibida ni Lola Tansy. Maswerte ka riyan kay Rosa po. Lola, hindi po siya si Rose. Bea ang pangalan niya at hindi ko siya asawa, kundi tagapag-alaga niyo. Bigla-bigla ang pagsasalita ni Ralph na animo hindi na ito makatiis. As usual, Lola Tansy looked stricken. Daig pa nito ang sinabihan nito isang lalaki at hindi babae na katulad ng inaakala at ipinagpapalagay nito sa loob ng 7 taon. Bakit ba pilit mo akong pinaglololo ko? Galit ng wika nito. Ako ay mabait na tao, pero wag mo akong gagalitin, bata ka. Lola, inagaw nito ang sandok na hawak niya at ibinato iyon kay Ralph. Nakailag ang binata pero halatang nagulat ito sa ginawa ng lola nito. Sige, ipagpilitan mo pa. Pabulong pero paano sasabi niya? You'd rather let her go on living in a fool's world? Tanong nito. May tamang lugar at panahon para sa lahat. Obviously, sablay ang timing mo. Sagot niya. Ano bang alingas-ngas yan? Saway sa kanila ni Lola Tansy. Nag-aaway ba kayo mag-asawa, ha? Hindi po. Si Ralph ang sumagot. Kaunting diskusyon lang po. Oo nga po, La. Normal lang yun, hindi ba? Sambot niya. O siya, ayusin niyo yan ng ora mismo. Hindi dapat pinatatagal na mag-asawang pagkahagalit. Sige po, maghahain na ako ng merienda. Gusto niyo ba? Tanong niya. Sige, madaling pakainin ito dahil may gana naman ito. Nakakatuwa rin panoorin si Ralph. Walang magsasabi na hindi nga yan ito paborito ang champurado. This tastes almost as great as what you used to make, Lola. Sabi nito kay Lola Tansy. Natural, ako ang nagturo ng recipe niyan kay Rose. Pero madali siyang matuto. Maswerte ka talaga sa kanya. Talaga, Lola? The best ang isang yan. Mabuti na lamang at nalunok na niya ang champurado na naisubo niya bago magsalita si Ralph. Kung hindi, malamang inaibugan niya iyon dito o hindi kaya ay kay Lola Tansy.
Iyan ang gusto ko marinig sa'yo, Apo. Nakangiting sabi ni Lola Tansy. Halatang tuwang-tuwa ito. Mabuti naman at inamin mong maswerte ka sa kanya. Bumaling ito sa kanya. Narinig mo yon, Rose, ha? Opo, La. Sabi na lamang niya. Maya-maya pa ay umayaw na ito sa pagkain. Sasamahan dapat niya ito sa kwarto nito pero tumanggi ito. Sa halip ay pinatawag nito si Choleng para mag-asikaso rito. Si Ralph raw ang aasikasuhin niya. Utos na hindi mababali ang ibinabadya ng himig nito kaya hindi na siya humirit. Hindi pa tapos sa pagkain si Ralph kaya hindi na rin muna siya tumayo mula sa hapagkainan. Do you think she's getting worse? Tanong nito. Wala ako sa posisyon para sagutin ang tanong mo. Hindi ako doktor. Ano bang sabi ng doktor niya? Alam niya na regular na nagpapacheck up sa doktor si Lola Tansy. Hindi rin niya tahasang masabi. Mahirap daw ma-quantify ang mga ganyang bagay. Kalokohan. Ikaw, anong naobserbahan mo kay Lola nitong mga nagdaang araw? Iyong totoo ha? Parang hindi naman. Let's just hope na maging mabagal ang progress ng sakit niya. I'm worried about her. Inalapag nito ang mangkok at ang kutsara nito. Parang nawala na ito ng gana. That's understandable. Bumuntong hininga ito. Mukhang aburido ito. She's all I have, you know. Saad nito. Siya nagpalaki sa'yo, hindi ba? Sabi niya. Alam niya iyon dahil na rin sa kadaldalan ni Choleng. Tumango ito. She gave me the time my parents were never able to give me. Kaya nga mahirap para sa akin na harapin ang masaklap na katotohanan na posibleng hindi nito maituloy ang sasabihin. Pero sapat na ang paggagaralgal ng tinig nito para mauhanuhan niya kung ano ang tinutukoy nito. Isa pa, hindi naman siya sobrang engot para hindi mawari ang tinutumbok nito. Hindi niya sinadya o pinag-isipan ang ikinilos niya. She just instinctively reached for his hand. She meant to comfort him. Ilang kamay na ba ang nahawakan niya ng ganoon? Sa klase ng trabaho niya ay hindi nawawala ang mga ganoong pangyayari. Kung bibigyan nga siguro siya ng piso sa bawat pagkakataong gagawin niya iyon, ay makakabili siya ng pang-load niya para sa isang linggo. Pero iba ang epekto sa kanya ng paghawak niya sa kamay ni Ralph kung ikukumpara sa iba pang mga kamay na nahawakan niya. Doon sa iba ay hindi naman siya nanginginig at parang bigla ay napapasma o nakaambang atakihin ng epilepsy. Hindi rin siya parang naaakit na patagalin pa ang pagkakadaop ng kanilang mga kamay. Ano ba? Pagkainis sa kanyang sarili ang nagtulak sa kanya na bitawan ang kamay nito. Napaka-unprofessional mo, Ale. Para makaramdam ka ng ganyan. Inihilamos naman ni Ralph ang isang kamay nito sa mukha nito. Halatang bagabag na bagabag ang kalooban nito. Ngalingaling aluin niya ito ulit. How easy it was for her to cuddle his head to her bosom. Che, pakadal-kadal ka pa riyan. Umayos siya ng upo. Sukat isuperglue niya ang pag-upo niya sa silya ay gagawin niya huwag lamang niyang masunod ang udyok ng pasaway na kalooban niya. She likes you. Mabuti naman at nakasundo mo siya, sabi ni Ralph. I've heard horror stories from my friends regarding how difficult it is sometimes to find a suitable caregiver for an ailing and elderly relative. Madali naman pakisamahan si Lola Tansy. May ibang matatanda na mahirap ispilingin. Siya, maliban sa pag-iit niya na ako si Rose, ay hindi naman siya nangungulit. Let's be thankful for that. Maging makulit na siya hanggang gusto niya. Basta lang humaba ang buhay niya. Nito. Napatunayan niya sa sinabi nitong iyon ang malalim na pagmamahal na iniuukol nito para sa lola nito. Tama lang siguro na nakaramdam ito ng ganoon. After all, the old woman took care of him. Pero sa tingin niya ay mas malalim ang affection nito kaysa sa iba pang nasa kapareho nitong sitwasyon. Maybe he just loved a lot deeper. Hindi niya maiiwasang isipin na paano nga kaya ito nagmahal ng asawa. It's not something you should concern yourself about.
aniya sa sarili. Dahil kasintiyak ng pagkakalbo ng kagubatan ng Pilipinas ang hindi pagkakaroon ng pagtingin sa kanya ni Ralph. And it was not as if she wanted him to have feelings for her. Ano bang gagawin niya rito? Sunggapan, igapos at pagsuotin ng helmet para hindi mauntog at matauhan? Ano pa? Humirit na naman ang pasaway na bahagi ng kanyang pagkatao. Ikaw siguro ang dapat igapos at paghahampasin ng 2x2. Ganti naman ang pagkatao niyang nasa tama at matuwid na landas. Pinagmasdan niya si Ralph. He was not bad to look at. Not bad at all. Natitiyak niyang marami ang babae naghahabol dito. Pwes, tumagdi-tabi ka at baka masagasaan ka nila. Hindi ka naman talaga dapat humarahara. Bakit ba kasi ngayon pa napili ng kanyang puso na maging pasaway? At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.